Kamusta naman po ang pag-uusap ninyo sa Indonesia dito nga po sa homecoming ni Mary Jane Veloso? Ah, Napakaganda, Pinky, ano? Ito ay isang regalo sa atin dahil Christmas nga at ito ay napakagandang pagkakataon na ipakita ng Indonesia at ang Pilipinas ang malalim at matagal na ugnayan bilang bansa. Kasi ASEAN member countries tayo at saka United Nations. And despite the fact na walang tratado ang Pilipinas at ang Indonesia tungkol sa transfer of sentenced persons, ay napag-usapan sa pamamagitan ng agreement na ibigay sa atin ang kustodiya kay Mary Jane para dito niya tapusin ang Opo. sentensya niya. Kailan po natin maaasahan ang kanyang pag-uwi? Meron na ho bang petsa? Habang nag-uusap tayo, Pinky, yan ay masusing pinag-uusapan na ng ating Philippine Embassy officials doon sa pangunguna ng ating Consul General and yung Indonesian Corrections and Immigration officials na inatasan naman ng Chief Minister for Law, Human Rights, Immigration and Corrections na si Yusril Mahendra nung kami ay nag-usap noong Friday at nagpirmahan nga tungkol sa practical arrangement Pero para sa Yusek, maaasahan ho ba natin ang pag-uwi niya bago magpasko? yun ang tinutumbok as soon as possible actually ang pinag-usapan. At tinanggap naman namin kaagad yun, Pinky, at sabi nga namin, anytime na meron ng maliwanag na arrangement, handa naman ang ating gobyerno sa pamamagitan ng Department of Justice being the focal agency na magpadala ng representatives from the BI, Bureau of Immigration, sa National Bureau of Investigation at saka Bureau of Corrections sa kadahilan ng yung tatlong ahensyang ito ay nasa ilalim ng pamamalakad. They are attached agencies to the Department of Justice. Opo. So, I guess what you're saying, Yusek, it can happen anytime. Anytime. Opo, opo. Kapag nauwi ho siya dito, si Mary Jane Veloso, saan ho siya dadalhin o ikukulong? Yan ang dapat na maliwanagan, ano? Kasi ang arrangement kasi ay pagpatuloy ni Mary Jane ang pag-serve ng sentence niya, no? Pagkos wala ng death penalty kasi wala ng death penalty sa atin. Tuloy na yung pagiging detention prisoner niya, magiging person deprived of liberty at malamang sa National Corrections for Women, no? Corrections sa dito sa Mandaluyong. Pero pagdating naman sa kustodiya natin, titignan din ng ating mga otoridad kung siya ba ay merong sakit o Opo. ipacheck siya, health. Baka dadalhin din siya sa ospital kung kinakailangan. Pero nung huling check, ayon sa ating mga embassy officials doon, nung huling pagpunta nila doon sa Indonesian Penal Colony kung nasaan si Mary Jane, maganda naman daw ang kalusugan ni Mary Jane. At sa usapin naman po ng clemency, ito ay isang presidential prerogative, hindi ho ba, Yusek? So, na kay Pangulong Marcos na po ang desisyon kung mapapalaya si Veloso o hindi. Tama po. At yun ay isang napakagandang aspeto din ng agreement na pag nalipat sa atin ng kustodiya kay Mary Jane, ang lahat ng patakaran, batas at regulasyon ng isang person deprived of liberty ng Pilipinas ang mag-apply. Opo. Kasama na dyan yung posibilidad na gawaran siya ng executive clemency galing sa ating Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yusek, isang tanong na lang po, maaari ho ba kaming humingi ng update hinggil dun sa kaso ng recruiter ni Mary Jane? Convicted na sila, life imprisonment doon sa unang kaso, yung illegal recruitment, Pinky. Pero merong dalawang kaso pang nakabinbin, yung qualified human trafficking at estafa na nasa korte sa Nueva Ecija. Yan ay mapapabilis kung nandito na si Mary Jane dahil madali na para siya ay magtestigo, siya ay magbigay ng kanyang salaysay at ang prosecution po naman ay mapabilis na ang pagpresenta ng ebidensya nila at malamang sa hindi
papapatunayan na natin yung pagiging biktima niya as a traffic woman, ano, at naging siya kasi ay victim of circumstances. DOJ Undersecretary Raul Vasquez, maraming salamat po sa inyong oras.